Natatakot na ang 5 elders kay Rox. Hero of the Marines Garp, respetado ni Rox. At gusto niyang maging pirata ang lolo ni Luffy. Grabe, sobrang tindi ng mga pangyayari sa chapter kung saan hindi na mapigilan ng Rox Pirates. At kahit nandito si Roger sa panahong ito, sinasabing walang duda na era pa rin talaga to ni Rox. Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito sa full Chapter 1157 ng One Piece. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ay pindutin mo na yung subscribe button at pakilike na rin ang ating video bilang suporta sa ating channel. So itong chapter ay may title na The Legendary Bar. Parang lahat ng bagay sa panahong to ay legendary. Magsisimula ang kwento sa totoong pirate style na gawain. Yung tipong inaasahan mong ginagawa ng mga pirata sa kasaysayan. Siyempre, alam naman natin na ang Rox Pirates ay hindi mga santo. At dito, makikita natin silang tumatakbo dala ang perang ninakaw nila mula sa Foot Colony Temple ng International Philanthropy Federation. At itong perang ninakaw nila ay dapat para sa charity sana. Nagsisigaw naman ang mga tao dito at sabi nilang, pakiusap tumigil kayo. Donasyon yan para sa mga batang mahihirap. Pero parang binabaliktad ni Big Mom ang sitwasyon para hindi masyadong masamang tignan ang ginawa nila. Sabi niya, talaga lang ha? Kung totoo yan, bakit hindi pa nyo ito naibigay? Itatago nyo rin naman yan, di ba? At kung totoo nga na panloloko lang ang organisasyong ito, wala namang masyadong moral issue kung nanakawan nila itong mga manloloko. Since hindi rin naman makakarating sa mga batang mahihirap itong pera. Malinaw na sobrang dami ng kayamanang ninakaw ng Rox Pirates at malamang isa lang ito sa maraming beses na ginawa nila, gaya ng sa ipinakita ni Oda dito. Si Whitebeard at Kaido naman ay naiwan at nagre-request sila kay Wang Zi na ibaba yung lift dahil nasa underground pa rin sila. Iniutos naman to ni Wang Zi kay Shiki at sabi naman niya dito na nakalimutan daw niya sila. At imbes na tulungan, makikita natin dito ang kilalang description ng kanilang crew na laging may pagtatraidor sa isa't isa. Imbes na ibaba ang lift, bomba ang ibinato niya sa kanyang mga kasama. Ang iniisip niya, mas magiging malaki ang parte nila sa kanilang nanakaw kung mabawasan sila at tinawag pa niyang mga suckers ang mga kasama niya. Ang kulit lang kung kanino niya ginawa tong kalokohan. Kahit pa may konting sense yung reasoning niya na mas malaking parte nga naman for short term. Pero kung mangungupal ka, hindi dapat si Whitebeard ang tetestingin mo of all people. Sabi naman ng isang matanda dito, nakakainis. Alam ng mga hinayupak na to ang lahat tungkol sa atin. Ibig sabihin, alam ng Rox Pirates na corrupt at manloloko sila. May iba namang nagtanong, hindi ba nandito na ang army? May isa pang sumagot, palapit na sila. Sabi ng High Priest, hindi natin pwedeng hayaang makatakas sila. Kaya tinangka nilang isara ang templo. Habang naghahanda si Big Mom na wasakin to, bigla nating makikita ang kapangyarihan ng isang young Whitebeard at sobrang lakas nito. Nagsisigaw sila dito na lumulubog daw ang isla dahil sa lindol. At may isa ring nagsabi na paniguradong gawa to ng individual na yon. Even si Big Mom ay sinigaw ang pangalan ni Whitebeard habang tumilapon sila sa ere kasama ang iba pang Rox Pirates members. Nasira ang templo dahil sa nangyari at dito na natin makikita sina Kaido at Whitebeard na umaahon mula sa underground kasama si Silver Axe. Sabi naman ni Kaido dito na aminado siyang medyo naiinggit siya kay Whitebeard dahil sa hindi niya kayang gawin itong nagagawa niya. At sagot naman ni Whitebeard sa kanya na napakaangas nga kung iisipin nitong moment since alam na rin natin ang mga nangyari sa hinaharap. Mukhang interesado kang magkaroon ng kapangyarihan. Kung maghahanap ka man, dapat pumili ka ng maigi dahil habang buhay mo na yang dadalhin. At sumang-ayon naman si Kaido sa sinabi ni Whitebeard. Pero alam naman natin na sa huli, na sobrang astig ng nakuhang devil fruit ni Kaido at honestly, ito ang devil fruit na sobra akong naaangasan. Di katulad ni Kaido at Whitebeard, parang napuruhan nga si Silver Axe mula sa bombang tinapon ni Shiki sa kanila. At napatanong siya dito ng sino yon? Sino sa inyo ang nag-iwan sa amin doon? Kinabahan namang itinuro ni Wang Zi si Shiki.